salita ng Diyos. At mula sa salita ng Diyos ay nabuo ang isa sa ating mga confession. At ito nga ang Heidelberg Catechism. At bilang pagpapatuloy, tayo ay nasa Lord's Day 46 na. At ang Lord's Day na ito ay binubuo ng dalawang tanong. Ang tanong at sagot 120 at 121. Kung kayo'y mayroong blue book sa bandang likuran ay inyong makikita ang Ingles na salin. Ngunit ito'y aking babasahin sa wikang Tagalog at ating itong pakinggan ng maigi. Tanong at sagot 120. Bakit iniutos ni Kristo sa atin na tumawag sa Diyos na Ama namin? Ang sagot ay upang agad-agad sa pinakasimula ng ating panalangin ay magagawa niyang pukawin sa atin ang paggalang at pagtitiwala na tulad ng isang bata sa Diyos na siyang saligan ng ating panalangin. Ibig sabihin, ang Diyos ay naging ama natin kay Kristo. At tiyak na hindi niya ipagkakait ang ating mga hinihingi sa Kanya sa tunay na pananampalataya, kaysa sa ating mga magulang na tatanggihan tayo sa mga bagay na makalupa. Tanong at sagot 121. Bakit dito idinagdag na nasa langit? Sagot, upang hindi tayo makabuo ng anumang mga makalupang pananaw ng makalangit na kamahalan ng Diyos at maaari nating asahan mula sa Kaniyang walang hanggang kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kinakailangan para sa kaluluwa at katawan. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, isa sa mga kahangahangang bagay na itinuro sa atin ng ating tagapagligtas na si Hesukristo ay ang patungkol sa panalangin. Na dito'y binigyan niya tayo ng permiso o pahintulot na tawagin ang Diyos na ating Ama. Sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 11 verse 27, na kung ating bubuklatin doon, Matthew chapter 11 verse 27, ang sabi niya, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Now listen, babasahin ko ng mabagal at ating pakaintindihing mabuti ang sinabi rito. Ang sabi niya, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Yung sumunod na mga salita, pakinggan nating mabuti. Intindihing mabuti. At sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. So, ipinapakita na tayo'y pinagkalooban ng ganito kalaking kaloob o ng regalo mula sa Diyos.
na kapag binabanggit natin ang pangalan ng Ama sa ating panalangin, tayo ay mayroong malaking kapanatagan sa ating puso. Na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, maaari tayong manalangin sa Ama na nasa langit. Gaya ng isang batang tumatawag sa kanyang magulang. Sabi ng Katekism sa tanong 120, bakit iniutos ni Kristo sa atin na tumawag sa Diyos na Ama namin? At ang sagot, upang agad-agad sa pinakasimula ng ating panalangin ay magagawa niyang pukawin sa atin. Tandaan natin yung word na pukawin sa atin ang paggalang at pagtitiwala na tulad ng isang bata sa Diyos na siyang saligan ng ating panalangin. Ang sabi, pukawin. Nang ibig sabihin, ang ating buhay na Diyos ay kinikilala tayo bilang kaniyang sariling mga anak kay Hesukristo, kay Kristo Jesus, na nais ng Diyos na tayo'y magtiwala tulad ng isang bata sa ating pagdarasal. Makita sana at maunawaan natin, mga kapatid, na tayo'y pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Yan ang napakalaking pribilehiyo na natanggap natin mula sa Diyos. At upang ating mas maintindihan yan, ay ating basahin ang salita ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 3 bilang ating scripture reading. Sa Galatians chapter 3 verses 26 hanggang Galatians chapter 4 verses 1 to 7. Galatians chapter 3 verse 26 hanggang Galatians chapter 4 verses 1 to 7. Ganito ang sabi, ating pakinggan ng maigi. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat na nasa inyo na binautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Ganito ang ibig kong sabihin, ang tagapagmana, habang bata pa, ay hindi nakahihigit sa mga alipin, bagamat siya ang may-ari ng lahat. Subalit siya ay nasa ilalim ng mga tagapangalaga at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Gayon din tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y naaalipin sa mga panimulang aral ng sanlibutan. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan,
Isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukupkop bilang mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana. Ngayon, narito ang ating paksa, ang ating tema, manalangin gaya ng isang bata sa Diyos Ama. Manalangin gaya ng isang bata sa Diyos Ama. At sa ilalim nito ay ating bibigyang pansin ang dalawang punto. Ang una, dahil siya ang ating Ama kay Kristo. Pangalawa, dahil siya ang ating Ama na nasa langit. Ating tingnan ang unang punto, ang ating Ama kay Kristo. Sa sagot 120, at nawa ito ay matanim sa ating mga kaisipan ang linyang ang Diyos ay naging Ama natin kay Kristo. Dahil paano kung hindi natin naging Ama ang Diyos? Ulitin ko yung tanong. Paano kung hindi natin naging Ama ang Diyos? Ang sagot, kung hindi siya ang ating Ama, ang ating katayuan o ang ating kalagayan ay hindi lamang gaya ng naulila, gaya ng mga anak na walang magulang, kundi ang sabi ng kasulatan, tayo'y mga anak ng kapuotan. Kung hindi tayo kabilang sa pamilya ng Diyos, tulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga hindi naniniwalang Hudyo, sabi niya sa John chapter 8 verse 44, kayo'y mula sa inyong amang dyablo. Ngayon, upang ating lubos na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng ang Diyos ay naging Ama natin kay Kristo, ay ating isipin mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Na bilang ang walang hanggang anak ng Diyos, na siyang unang tumawag sa Diyos bilang kanyang Ama. Ang ugnayan o ang relasyon ni Jesus bilang anak sa kanyang Ama na nasa langit ay ang naging batayan ng kanyang buhay dito sa lupa. Tulad ng palagi niyang binabanggit sa kanyang ministeryo sa John chapter 6 verse 38. Sabi niya ron, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Very familiar. Not my will. Lagi niya sinasabi yon, not my will, but thy will be done. Yours be done. Ang kalooban ng kaniyang Ama ang siyang mangyari. Kahit na siya'y ganap na Diyos, umasa siya sa kaniyang Ama na nasa langit sa lahat ng paraan. At kanyang ipinakita ang pag-asang ito sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng permiso, pagbibigay niya ng pahintulot
sa atin na gawin din natin ang manalangin sa Ama. Manalangin sa ating Ama. Sa buong ministeryo niya, madalas na nakikipag-usap siya sa kaniyang Ama na nasa langit. At ito ay isa sa mga mahalagang bagay na dapat nating matutunan. Dapat nating matularan bilang mga anak ng Diyos na si Jesus ay nanalangin mula sa puso na ang Diyos, sabi ng Catechism last time na yung ating paksa ay ang panalangin nakalulugod sa Diyos, na tayo'y manalangin ng mula sa puso, na tayo'y tumatawag sa nag-iisang Diyos lamang. Ang ating Panginoon ay nanalangin ng mula sa puso. Siya'y tumawag sa nag-iisang tunay na Diyos lamang. At ang sinasabi ng Catechism, ng may paggalang at ng may pagtitiwala. Pagkasi sinabi mong or tinawag mo ang Panginoon na Ama. Kaya nga sabi ko kanina, kung pwede bilugan ninyo yung salitang pukawin or i-underline ninyo yung word na yon. Kapag kasi binanggit mo ang salita o ang pangalan na Ama, kinukuha niya yung ating atensyon, pinupukaw niya ang ating atensyon. May ibig sabihin yon para sa atin. Dahil nais natin siyang galangin ng may paggalang. Diba't ang anak mo, pag tinawag ka, ikaw, na tatay, tawagin ka ng anak mo, Hoy. Iyon ay kawalan ng paggalang, hindi ba? Pinapakita ng anak ang kanyang paggalang kapag tinawag kanya ng daddy, tatay, ama. Maaaring isipin natin, si Jesus lamang ang maaaring may lakas ng loob upang tawagin ng Diyos bilang Ama. Mga kapatid, tinuruan tayo ng ating Panginoong Hesus na magdasal. Ibig sabihin, pinapayagan niya tayong tawagin ang Diyos bilang Ama. Sinasabi niya, tulad ng palagi niyang pinagdarasal sa Ama na not my will, but yours be done, ay maaari din nating ipanalangin. Maaari din tayong magkaroon ng parehong malapit na relasyon sa Diyos Ama na mayroon siya. Na kahit siya ang bugtong na anak ng Diyos, ay maaari tayong manalangin sa Ama. Ito'y posible sapagkat sabi sa Galatians chapter 4, verses 4 to 5 na ating scripture reading kanina, sabi roon, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nangas sa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin
ang pagkukupkop sa mga anak. Nang si Jesus ay dumating sa lupa, siya'y nabuhay sa ganap na pagsunod sa kanyang Ama hanggang sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. So ang Diyos ay lubos na nasiyahan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nasiyahan na tanggapin ng Diyos bilang mga anak ang lahat ng mga na kay Kristo sa tunay na pananampalataya tayo, ng mga pinili ng Diyos. Kaya kapag nakikita ng Ama si Kristo, ay nakikita niya tayo. Ang kanyang pagsunod ay sa atin. Ang kanyang pagdurusa ay sa atin. Ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli mula sa mga patay ay sa atin. Ang bawat pribilehiyo na kabilang kay Kristo ay sa atin. Ang kabilang sa atin. So, ang ibig sabihin, kaya nga sabi doon sa yung last word doon sa Galatians chapter 4 verse 7, mga tagapagmana. Ang ibig sabihin, maaari tayong sumigaw sa Diyos. Sabi ng Galatians chapter 4 verse 6 ng Aba, Ama. Ang Aba ay Aramaic word na nangangahulugang ama o tatay. Sa Griego, ang ama ay nangangahulugang ama. So kapag pinagsama ang aba, ama, ay maaaring isalin bilang ama, ama. Ito ay nagpapahayag ng isang malalim na relasyon ng pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. Katulad ng relasyon ng isang anak sa kaniyang ama. Ito'y ginamit ng ating Panginoong Hesus sa kanyang panalangin, hindi ba? Nung siya ay naroroon sa Garden of Gethsemane. Sabi niya sa Mark chapter 14 verse 26, Aba, Ama, para sa iyo ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari. Ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayunmay, hindi ang nais ko, kundi ang sa iyo. So hindi lamang pala pagpapakita ng malaking pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos, maging ang pagsuko ng kaniyang kalooban sa kaniyang ama. Ang aba ay nababanggit ng isang bata. Ang mga bata, makinig. Huwag muna kayong makulit. Ang mga bata ay kilala sa kanilang simpleng pananaw sa buhay. Ibig sabihin, hindi pa sila gaanong naaapektuhan ng mga komplikasyon at negatibong karanasan na madalas na nararanasan ng mga matatanda. Ang kanilang pag-unawa sa mundo ay tuwiran at walang masalimuot na mga paghusga. Ang mga bata ay karaniwang walang pangungutyang pananaw sa buhay. Hindi sila agad naghihinala o nag-iisip ng masama tungkol sa mga motibo ng ibang tao. Wala silang tendensiyang maging pesimista
o mag-isip na may masamang mangyayari o na ang mga tao ay may masasamang intensyon. Madalas, natiwala ang mga bata sa mga pangako ng iba. Kapag sinabi ng isang tao na gagawin nila ang isang bagay, karaniwan ay naniniwala ang bata ng walang pag-aalinlangan. Ang kanilang pagtitiwala ay buong-buo at walang bahid ng pagdududa. Ang mga bata ay mayroong likas na katiyakan sa mga taong pinagkakatiwalaan nila, tulad ng kanilang mga magulang. Ang kanilang pagtitiwala ay buo at sila ay umaasa na tutuparin ng mga nakatatanda ang kanilang mga sinasabi o ipinangako. Kaya nga minsan, sasabihin ng aking anak na si Frances, sasabihin niya, Daddy, S-men tayo? S-men? Yung S-men, SM. Hindi niya lang babanggit yung diretsong M. Sabi niya, S-men. At sasabihin ko, sige, sa Sabado, S-men tayo. Punta tayo SM. Yung sinabi kong yun, tandaan niya yun. At inaasahan niya yun. Nagtitiwala siya na pagdating ng Sabado, nasa SM kami. Ganun ang bata. Sa katekism, ang pagiging tulad ng isang bata ay naglalarawan ng ideya na ang mga mananampalataya ay dapat magkaroon ng ganitong uri ng pagtitiwala sa Diyos. Sa 1 John chapter 3 verse 1, sabi, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag ng mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga sapagkat siya ang ating Ama kay Kristo at siya ang ating Ama na nasa langit. Ang Lord's Prayer ay maiksi. Kaya ang bawat salita na nakalagay roon ay napakahalaga. Kaya nga sa Heidelberg Catechism, hinimay-himay eh. Pansinin niyo yun? Kasi ang bawat salita na mayroon doon sa Lord's Prayer ay napakahalaga. May bigat at nais talagang maidetalye, maipaunawa sa atin ng lubusan. Napakahalaga. Kaya siya binigyang diin ng katekism. At dito sa ating pag-aaral, binigyang diin yung salita, yung dalawang salita na in heaven or na nasa langit. Ngunit, kung inyong papansinin, ang katekism, ang sagot doon sa tanong 121, kung inyong papansinin, kung inyong uunawain, titignan, yung sagot 121, mapapansin natin na ito'y nagsimula sa sagot na negatibo. Ang sabi, upang hindi tayo makabuo ng anumang mga makalupang pananaw ng makalangit na kamahalan
ng Diyos. Makinig. Dahil pakinggan ninyo ito, napakahalaga nito. Dahil ang makalupang pananaw ay may mga limitasyon. May mga limitasyon. Na kahit gaano pa kalakas ang isang tao, may hangganan ang kanyang kakayahan. Hindi siya maaaring magtagumpay sa lahat ng pagkakataon dahil may mga bagay na hindi niya kayang kontrolin o gawing mag-isa. Ang pagmamahal ng tao ay madalas na may mga kondisyon. Halimbawa, maaaring mahalin natin ang isang tao dahil sa kanilang mabuting asal. O dahil sa ating inaasahan mula sa kanila. Ang ganitong klaseng pagmamahal ay maaaring magbago kung magbago ang kondisyon. Ang ating dedikasyon sa mga layunin ay hindi laging matatag. Sa simula, maaari tayong maging puspusan sa ating mga plano, masigasig, sobrang sipag, or consistent. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaaring humina ang ating determinasyon at minsan pa nga ay tuluyang mawala. Na kahit na gumagawa tayo ng mabuti, ang ating mga gawa ay hindi perpekto. Laging may kakulangan o maaaring hindi ito sapat para masolusyonan ang lahat ng ating mga problema. Ngayon ang tanong, bakit nagsimula ang sagot 121 ng ganito? Bakit? Bakit nag-umpisa sa negatibo bago sa positibo? Ang sagot ay ito. Makinig. Dahil ang naiisip natin na ang Diyos at ang kanyang mga katangian ay nakabatay sa ating sariling karanasan at limitasyon bilang tao. Ganun tayong mag-isip. Yun ang ating nature. Dahil sa ating makalupang pananaw, naiisip natin na ang Diyos ay may limitadong kakayahang gaya natin. Ang nangyayari tuloy nagdududa tayo. Yung pagkatapos mo mag-pray, tapos sasabihin mo, sasagutin kaya ng Panginoon yung prayer ko? Na baka mabigo ang Diyos sa pagdinig at pagtugon sa ating mga panalangin. Na kapag nahaharap tayo sa matinding pagsubok o problema, iniisip natin, baka hindi tayo tulungan ng Diyos. Na kapag nagkasala tayo ng tila mabigat, ang nangyayari nagdududa tayo na baka hindi tayo pakitaan ng kahabagan o ng kaawaan ng Diyos o ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Katulad ng ibang tao, mga anak, mga bata, ang ating mga ama sa lupa ay may mga kakulangan. Bagaman maaaring sinusubukan nilang gawin ang kanilang best
yung kanilang effort para maitaguyod kayo, maitaguyod ang kanilang sariling pamilya. Ngunit ang totoo, hindi sila mga perpekto. At madalas pa nga silang nagkakamali sa kanilang mga desisyon. Sinasabi ng Katekism, sinasabi sa atin, ngayon, mga kapatid, huwag nating isipin ang Diyos sa isang makalupang pananaw. Ibig sabihin, hindi natin dapat ilapat ang ating mga limitasyong karanasan at pananaw sa ating pagkaunawa sa Diyos. Ang Diyos ay iba sa atin. Malaking malaki ang pagkakaiba nito. Siya ay banal. Nangangahulugang siya ay lubos na naiiba at walang hanggan ang kanyang kabanalan. At pakinggan mo itong mabuti, hindi siya nasasaklawan ng mga limitasyon at pagkukulang na mayroon tayo bilang tao. Kaya kapag nananalangin tayo, tinatawag natin ang Diyos bilang Ama na nasa langit, na nagbibigay ng ibang pananaw kung sino ang Diyos. Hindi mo lang siya babanggitin as Ama. Kapag dinugtong mo yung salitang in heaven, nasa langit, iba na dapat ang iyong maging tingin. Maging iba ang iyong pananaw kung sino ang Diyos. Ang Diyos bilang ating Ama kay Kristo ay hindi tulad ng mga ama sa lupa na may mga kahinaan. Siya ay nasa langit, nangangahulugang siya ay higit sa lahat at nasa pinakamataas na kalagayan ng kadakilaan at kabanalan. Ang Diyos ay walang hanggan sa kanyang kadakilaan at perpekto sa kanyang kaluwalhatian. Ang kanyang trono ay nasa langit at ang lupa ay kanyang tungtungan na nagpapakita ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Sa makapangyarihang Diyos Ama na ito, tayo nananalangin. Ngayon, matapos ituro ng Katekism kung ano ang hindi tamang paraan ng pag-iisip tungkol sa Diyos, lumipat o dumako na ang Katekism sa isang positibong pagtuturo. Ibinigay nito ang tamang pagtingin at pag-asa na dapat mayroon ang isang mananampalataya. Ang sabi, at maaari nating asahan mula sa kanyang walang hanggang kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kinakailangan para sa kaluluwa at katawan. Ang Katekism ay nagtuturo na dapat tayong magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang magkakaloob ng ating mga pangangailangan, hindi lamang para sa ating pisikal na katawan, kundi pati na rin sa ating espiritual
na kalagayan at ipinapaalala ng katikism na ang Diyos ay makapangyarihan at matapat sa kanyang mga pangako. Ipinapahayag na ang Diyos, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan ng mga mananampalataya kay Kristo. Sabi ng Catechism sa sagot 120, at tiyak na hindi niya ipagkakait ang mga humihingi sa Kanya sa tunay na pananampalataya kaysa sa ating mga magulang na tatanggihan tayo sa mga bagay na makalupa. Ngayon ang tanong, Pastor, ibig bang sabihin, palaging ibibigay ng ating Ama na nasa langit ang ating mga ipinapanalangin? Minsan, ang sagot ng Diyos ay oo. Minsan, ang sagot ng Diyos ay hindi. Minsan, ang sagot ng Diyos ay maghintay. O muli mong isaalang-alang. Ngunit, pakatandaan natin, sa mga iyon, natuto tayo. O hanggang ngayon, natututo tayo na hindi palaging tumutugon ng Diyos sa paraang gusto o inaasahan natin. Kaya nga yung prayers natin, not my will, but yours be done. Alam niya na minsan, kailangan nating matutong magtiis at magtiwala. Okay, natuto kang magtiis, natuto kang magtiwala, ano na ang kasunod? Actually, ang gusto pang ituro sa atin ng Diyos, pagkatapos mong magtiis at magtiwala, magtiis ulit. At magtiwala. Magtiis at magtiwala. Minsan, kailangan nating mag-extend ng ilan pang taon upang maglingkod sa Kanya. Kaya sa ating mga office bearers, sa ating mga steering committee, sa Laguna, sa Vaseco, huwag po basta-basta magbibitiw sa inyong mga tungkulin sapagkat nariyan ang pagpapala ng Diyos. Minsan, kailangan natin ng mga mahirap na aral ng Kanyang pagmamahal, ng Kanyang mapagmahal na disiplina sa pamamagitan ng paghihirap o pagdurusa. Minsan, kailangang alisin ang ating pagmamataas o ang ating pagmamayabang. Minsan, kailangang magtiis sa mas kakaunti. Magtiis sa kaunting sahod. Minsan, kailangan nating
makontento sa kung anong meron tayo. Hindi natin sinasabi na gawin mo ito para pagpalain ka ng Diyos. Ang sinasabi natin, ito ang sagot ng Diyos. Mga kapatid, pakinggan natin itong maigi. Kilalang kilala tayo ng Diyos na nasa langit. Ng ating Diyos Ama na nasa langit. Tinutugon niya, pinakikinggan niya ang ating mga panalangin ng perpekto. May tugon siya. Yung tugon niya na yun, perfect yun. Mabuti yun. Sa tuwing tayo nananalangin ng Ama namin, sinasabi ni Jesus na magagawa natin ito ng may matatag na pananampalataya. Sabihin nating, Ama, sa iyo lamang ako titingin. Ama, sa iyo lamang ako magtitiwala. Ama, sa iyo lamang ako aasa. Alam ko na kaya mong gawin ng higit pa kaysa lahat ng aking hinihingi o iniisip. Kaya nga, He will show great and mighty things which you knowest not. Siya'y nagpapakita ng mga dakilang bagay na mahirap na hindi natin nangalalaman. Ito yung sinabi sa Ephesians chapter 3 verse 20. Binanggit ko kanina. Sa lahat, higit pa kay sa lahat ng aking hinihingi o iniisip. Na habang inilalagak natin sa Kanya ang ating mga alalahanin, ang ating mga kasalanan, ang ating mga takot at kalungkutan, alam natin na ang Diyos ay Ama. Alam natin na mayroon tayong Ama kay Kristo. Alam natin na tayo'y may Ama na nasa langit. Amen. Tayo manalangin. Ama namin na nasa langit, sa iyo lamang kami dapat tumingin. Magtiwala na sa lahat ng aming mga pangangailangan, kayo ay handang tumugon ng perpekto. Kaya, O Diyos, panalangin namin na ang mga salita aming napakinggan sa umagang ito ay aming maisapamuhay sa tulong mo, sa iyong biyaya, at naway lalo pa itong magbunga sa amin ng higit pang pasasalamat sa iyo, aming Ama na nasa langit. Itong aming panalangin
sa pangalan ni Jesus. Amen.